What is up mga tech shop, no? For today's video mga tech shop natin, Infinix Hot 40i stuck in Infinix logo. So magbalik-balik ra siya mga tech shop. So kaning mga inani nga issue mga tech shop, ang possible cause ani is pwede power switch or battery, or worst case scenario is motherboard. So ato siyang tagsa-tagsaon og troubleshoot mga tech shop. So since issue man siya, atong i-disassemble ang phone. So for this model, we'll need to remove the back cover. So apply lang kag heat mga tech shop, but kanang dili kayo siya init kay kaning back cover niya nipis ra ni siya. So if sobraan ka init imong gi-apply, possible malukot ang back cover. So careful ta na mga tech shop. And then gamit lang ta og blade o prying tool para kuot na to ang kilid sa back cover. And then careful lang sad ta sa left side kay naa diha ang fingerprint flex cable sa cellphone. What? So if dili ka mag-careful, basin makatapal ka ng fingerprint flex cable, mahal-mahal sa traba na. Oh no. Yeah. So hinahinayon lang na nimo siya og slice ang glue na siya, sticker or glue sa kilid. So using the prying tool imo na siyang slice. And kani mga siya kanang gold mao na siya ang flex cable niya, so careful kana basi maputol nimo. And then after that, once nga remove nimo back cover, remove nimo ang mga screws para ma-detach nimo ang middle frame or middle cover. Alright, so basic lang mga tech shop. And nastoryan ako ang tag-iya ni mga tech shop, no, ang amahan sa tag-iya ni nga cellphone kay siya may nagpalit. Ingon ang customer mga tech shop, 2 months pa daw ni nga cellphone bago pa ni siya gi-gift daw ni siyang papa. Kanang pag after sa klase or gift siguro pag January or December ba. And then kalit lang kunog kay nana ang issue. And then ako gi-explain nan siya nga kanang issue common na siya sa mga Android phone. So kung matagak ang phone, if dili ma-damage ang LCD, adto na siya maigo sa battery or kanang ma-overcharge nga. Ang according to the customer, ang iya kunong bata is magduwa og ml while got charged. So possible mausan na naka-cause mga tech shop. So if in case namoy mga Android phone like Infinix, Realme, Vivo, mo na kasagaran maigo kay pare-pareham ko na sila battery nga gigamit. So mo na una ma-damage ang battery yun. Anak nga mga model Oppo, Realme, Redmi, Infinix, Vivo, kana sila maura na sila mga battery gipanggamit mga tech shop. So anyway, so atong gi-troubleshoot mga tech shop, no, na-remove na nato ang back cover. And then be careful lang kay na-flex cable, so i-remove lang na siya. And then first troubleshooting nato is i-detach na nato ang battery and then i-reattach. So mura ra taga restart silbi ba kung sa computer pa. So gitry na ko de-attach and reattach. Gi-turn on ako and it's the same issue, unfortunately. Oh no. So magbalik-balik pa gyapon siya. Supposedly ang normal behavior ani niya mogawas ang charging icon and then ang katong number indicating nga nag-charge siya. So kani siya gawas ang Infinix and then mapawong siya, and then mogawas ang Infinix mapawong na sad siya. So that is not a normal behavior. Oh no. Alright, so proceed sa next step na to, troubleshooting. Gitry na to og laing battery. Kani siya para pangkuan ni siya nga battery, Infinix Hot 10. Dako-dako ni siya nga battery. And as you can see mga tech shop, ni siga siya, ni proceed siya sa iyang mga icons. So meaning na problema jud sa battery. And common nga ma-damage ana mga tech shop is kaning
fusible resistor. What? So if maguba na siyang fusible resistor, di na siya mo function og tarong. So ako lang gi-remove and then gi-replace na ako og soldering lead. And then ay mga question mga tech shop kung safe ra ba ni siya. Safe ra gini siya mga tech shop kay ang kanang fusible resistor supposedly mo act na as fuse kung nay ma-detect nga sudden surge of power maputol to siyang fusible resistor. Mura siya fuse ba? What? So since gilisan na nato siya og soldering lead, di na gina siya maputol. Question is, safe ra ba na siya sa phone? Safe ra gina siya mga tech shop unless if mogamit ang customer og kanang charger gani nga more than 5 volts. I'm not sure unsa ilang gamit kana sigurong charger nga pang laptop. Kay kanang charger nga pang laptop na may type C ana. More than 5 volts man na siyang release ana. So mo siguro na kasagaran magub-an sa motherboard mga tech shop. So likayan na nato. Alright, let's go.